Thank you so much sa imong kahit paggrasya. Salamat sa kinabuhi gidugang ka namo. Salamat sa gayunan nga imong yatag usab nga kami amati sa imong mensahe, because you have said already in your word, as we are in your temple, you are there, O Lord God, to meet us and to speak to us and to bless us, O Lord. So thank you so much that you will do something great upon thy people, O Lord. Let your anointing flow and overflow, God, as your messengers will deliver your messages, O God, to your people around the globe today. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So please be seated. The message of God this morning is about inside the water gate. Diha sulod sa water gate. So tanaw na to ni unsa nang nahitabo sa water gate. So yung water gate, gangaan sa tubig, sulod sa gangaan sa tubig. So matod pa din nga ang tanang katawhan nagtigom sa usa ka tumong dito sa square or sa lataran, atod pa sulod sa kining gangaan sa tubig. And they asked Ezra, o ang mga tao naghangyo kang Ezra. Ezra means help, tabang. Nga skriba to bring out the book of the law of Moses, nga iyang dalon ang libro sa balaod ni Moses, which the Lord had given for Israel to obey. Nagyatag sa Ginoo, matud pa para sa katawan sa Israel para tumanon kini. So mao na ang giingon sa Lord. So nagtigom silang tanan sama sa atong gibuhat nga nagtigom. Let's proceed to the next slide. So kay naghangyo man ang katawan nga kining si Ezra idalon ang libro sa kanang balaod ni Moses. So fulfill gituman ni Ezra. So October 8, the priest brought the book of the law before the assembly. Gidalan na niya ang libro sa balaod. Dako manggug kay nang ilang libro sa una kay dili man napas ato akaron. Dako makay na siya. Okay. And then dito gid silang tigo before the assembly, which included the men, the women, and all the children old enough to understand. So let's proceed to the next slide. Now, inside the water gate, sulod sa gangaan sa tubig, all the people assembled, ang tanang katawhan, nagtigom gid sila. Kinsa man na sila, gispecify gid dito mga lalaki, mga babae, mga bata nga makasabot na. So kinanglan na atas sa tigom tungod kay sugo na si Lord nga magtigom tang tanan kay naa siya'y katuyuan nga makabaluta sa iyang mensahe nga ipadangat. Old enough to understand kay ngano man diha sa tigom na ay mensahe o kinanglan masabtan. Amen. Dili lang tingog-tingog kanay ayuda. Hello, tigom kay na ay angay nato nga paminawan og atong sabton. Next proceed. Let's proceed to the next slide. So Nehemiah chapter 8 verse 3, okay, inside the water gate, the book of the law of Moses was read aloud from early morning until noon. So daghang man ang mga tao nga si Ezra nga skriba nadalon nga ang libro sa balaod ni Moses kay maminaw sila. So tagaan o panahon kay mo matay hangyo kay ang ilang kalab espiritu gigutom na kay ang taong gigutom mangita jog kalanon. Amen. So ingana manungkab kung pwede kung kanakinanglan. So gibasa ang libro sa balaod ni Moses ug kusog jud kay pagbasa in taon ni Ezra gikan sa buntag hangtod sa udto. So ingana ang pagtagad nga naay spiritual feeding sa mga katawan sa Israel. Buntag paingon sa udto ang pagbasa ni Ezra sa libro. So ingana ang ilang time gispend. Let's proceed to the next slide. So, and all the people listen closely to the book of the law. Ang tanang mga tao na minaw jud pag-ayo sa libro sa balaod sa ni Moses nga gihatag ni Lord. NLT na ang ESV, all the ears of all the people were attentive to the book of the law. Ang tanan kuno nga dalunggan sa mga katawan na minaw jud kuno pag-ayo sa libro sa balaod. Okay, let's see the verse on that in the next slide. So that is read in Nehemiah chapter 8 verse 3. He faced the square just inside the water gate from early morning until noon and read aloud to everyone who could understand. So he refers to Ezra here. Ezra means help.
tabang. Okay, so ang mga ngalan sa tao na agi siya meaning og naa siya message. Ni atubang dayon si Ezra matud pa sa Hawanan, sulod didto sa Watergate, gikan sa buntag hangtod sa udto, and read aloud to everyone who could understand. Gibasa ginya kusog jud kay sanan ang mao nga libro or basahon. All the people listened closely to the book of the law. So mounay dapat buhaton nga kung naay pagbasa naay pagwali, ang tanang tao maminaw dili kay naa sa Facebook nagsigig atubang sa Facebook. It's a disrespect nga we are in the house of the Lord. Unya ni abot tas laing planeta sa internet. Disrespect na o kabaluta ang pagdili respeto sa Dios dako na nga sala, dako na siya nga atraso sa Ginoo. Muna kay naatraso na tos Ginoo na. Munang wala tay pagtubo kung ingana ta sa balay sino wala tay pagtahod. Amen. Hello. So they all listen, all the people listen closely to the book of the law. So kung naminaw ta, wala tay laing gihimo, maminaw ta, wala ta nag-open sa cellphone, wala ta naabot asa nga apps, asa nga nga dinha. That's the truth. And that's the right thing that we must do inside the house of the Lord. Hello. So, kung buhaton na ni Bisan kinsa sa balay sa Ginoo, wala may panalangin ang natawhana nga sige katubang sa cellphone nga sa balay sa Ginoo. That is disrespect. Amen. Kung naantay respetuhan, nga labaw na tong respetuhan, labaw din ang Ginoo. O isa na pagrespeto, ay ang pulong nga gipadangat o sa iyang balay atong girespeto na to yung pulong, girespeto na to yung alagad, girespeto na tong Ginoo. Hello? O kung ato lang gibuhat mo tubo jud ta spiritually. O ma-blessed kita physically, mentally, emotionally, matubo ta. Pero every time nga naata sa balay sa Ginoo, gi-enjoy pa natong Facebook kaysa message sa Ginoo, questionable na siya. Hello? So muna karon nga atong battle nga daghan mga tao wala ni grow. Nga naman, mas knowledgeable sila sa cellphone sa mga apps o sa paniya kaysa Word of God. Amen. Knowledgeable sila sa mga apps sa internet o sa Word of God, they don't have. Abtik sila. O alkansi ang mga tao nga ingana ang gihimo atubangan sa Dios in the house of the Lord. All the people listen closely. Ang tanang tao na minaw pag-ayo. So they pay attention to the word of God. Namati gid sila ayo. Wala sila nag-focus, nagsigiduko-duko dito sa cellphone, kay nagtago-tago, nahadlok og pasto, wa nahadlok og Ginoo. Amen. Hello. So, kung kita kunay abay nato, makita nato nagdula, badlongon dili. Badlongon. Di na ito pasagdan. Kaya kung pasagdan na ito, accountable ta, anong gipasagdan nimo? Badlongon ang angay, badlongon. Amen. So badlonga inyong abay kung na ay nag-sikter o tanaw silpon, nagkamulong wali. Badlonga. Kaya di na siya sakto. Di matarong. O dili matarong itong kinabuhi. O matarong ang atong ugma. All the people listen closely to the book of the law. Tanan tao na minaw pag-ayo. Pay attention to the book of the law. Naminaw pag-ayo. Let's proceed to the next one. So hunger and thirst manifestations. Ang kagutom o kang kahongap timailhan. Time, place, and people's category. Ang panahon, ang lugar o ang kategorya sa tao, bata man o tigulang, are not mined by most of them. Wala gihuna-huna sa makatawan sa Israel nga ang lugar, ang panahon, sayang, bata magtigulang matod pa, they don't mind those things. Most of them, they don't mind that because they have the great hunger and thirst of their souls and spirits needs. Naa sila kagutom kauhaw sa gikinanglan silang kalag og espiritu. Og ingana pod sila naghatag og bili sa pagtahod sa Ginoo. Hello. Ang nagtahod sa Ginoo bulahan.
Ang panang wala nagtahod sa Ginoo, walahan dili. Dili. O, negative kaayo ang opposite na alaot. Bisan pagka Domingo nata sa simbahan sa Ginoo wa tay pagtawad, walay growth ug walay panalangin. Ana ra gina. Walay lipod-lipod kay mo anay kamatuoran. Hello. So, dili na i-matter. Wala ipasapayan ang oras. Dili time conscious. Dili ang place mo ikuhan. Iganga po sa ilang lugar. Uy, mahurot po itong singot o gagawas. Remember, as we are sweating, we are cleansing. We are releasing toxins in our body. Hello? Gapagawas ta og mga toxins, mga butang nga diin nasa tong lawas nga kanang ipagawas. Okay. So, why do they have that kind of kining response sa Word of God? Because they have the hunger and thirst. Ang taong gigutom o uhaw is mangita gyud og katagbawan. Magpahiluna jud siya para siya matagbaw. So kung ingana, mo to mong gipus na taas pag ito tong hapon nga ang panahon sa panimbahon. Hello. Ingana ang gipading nilon unsa ang atong kung dili ta mo simba, it means atong silutan natong kanang espiritu. Wala na to tagda, wala na to gipakaon, wala na to gipainom, wala na to tagaay sa iyang needs. Na gusto tag kadaogan, na gusto na ni tagampuan, na kita miso wala ni tabang sa tong kaugalingon, and that's foolishness. Hello? Murag ikaw tigulang magpahungit ka pa? Hello? That's the situation. Amen. Kabalo na kamukaon, kabalo na kag-asa kamukaon, nga dili kamukaon, di magpahungit ka pa, and that's nothing but foolishness. Let's proceed to the next slide. So they are like school of fish which needs food to feel good. Ang mga katangon sa isang atong panahon na mura sila og mga isda. Because ang English term, school of fish, mura sa mga isda nga nakinaglag pagkaon para lang maayo ang ilang gibati. So muna na, they listen closely. They pay attention to the law, the book of the law. Why? Their inner being is hunger for it. Giuhaw gito sila gutom. Kadumdum ko sa nimulabay sa akong wall sa Facebook. Kini bitang si Batang Pasaway nga mo gawas maganahan kay ko sa iya ha. Nga naman like alahi tong uban nagablog. Ma-feel mo yung kaluoy sa tao. And then ato isa ka bata gapon ako nga nikaon siya sa daplin na masura. And then ang yung sudan is asin. Sa asin yung sudan doon sa tubig tayo. Aluoy taon siya. So gitagaan siya og itong Jollibee. Pero hila ka first time pa nang kaog Jollibee. Then kanang ingon siya nga kauna na ng Jollibee ingon siya nga ako na lang dalon sa balay para makakaon pud ako may. So ingana siya ka concern. Ikaduha siyang anak. Nga dili siya selfish. Sa dili na ko kaunon, sa kaunon na imo Jollibee. Katong ihatag. Sa dili na ko kaunon, kuya, dalon na ko sa balay para makatilaw ako mga mamang. Kaya dili siya selfish. So gitagaan din siya kwarta na po, hindi na po nang hila. Nga naman, ang taong grateful and faithful, really humble. Amen. Hello? So, ang mga tao, ato panahon na naminaw, they are like school of fish which needs food to feel good. They take effort. They join together not for their physical needs but for their spiritual needs. Naghimo gid sila action, nag-effort sila, naghimo sila og naningkamot sila. They join together. Wala na sila nagmay nga. Kapuya pa nani. Tigong-tigong ta oy. Sayang kaayo atong adlawan. Sayang kitong oras. Sayang kaayo mo ni mo na. So, if we are more on human excuses, human reasoning, it will not please the Lord. Di jud ta makapahimuot sa Ginoo. Kayo sa daghan man kay tawhanong hunahuna, kalibutanong hunahuna. Ang tawhanong hunahuna, kalibutanong hunahuna matud pa sa book of Ephesians, enmity before God, dulumtanan hostile to God. Dulumtanan kay dili siya muuyon sa will sa Espiritu Santo. Musupak gid siya. So, nag-effort sila.
They join together not for their physical needs, but for their spiritual needs. Tanaw na to, next slide. So in Nehemiah chapter 8, verse 4, and Esther describes stood on a wooden platform that they had made for the purpose. So napon sila stage. Napon sila stage. And para anak ng purpose. And beside him stood Mattithiah, Schema, Ananiah, Uriah, Hilkiah, and Maaseiah on his right hand. Kung tanaw na ito mga ngalan, para mga ngalan, na ito ilado. Adyo ko, inailan na ng ngalan na. Bita, murag batay na ilan ng ngalan na. Pero, inga na po sila na, the meaning of that name gives message. Right hand, mo ni mga ngalan na. And then sa left hand niya, and Pedaiah, Mishael, Malkijah, Hashum, Hasbadana, Zechariah, and Meshulam on his left side. So, tanaw na ito kay, murag ngalan atong kapuya i-pronounce, di ilado, hasol kapoy, murag walay message, murag nonsense. But these names have something to do of God's plan and purpose and who He is. Nagpadag, unsay katuyan, unsa Ginoo silang kinabuhi. Let's proceed to the next, kaya akong ibutang ang mga names ha, meaning sa names nila. Let's proceed to the next slide. So, gitagsa-tagsa na ko ngalan on the right side of Ezra. Si Mattithiah, gift of Yahweh. Si Mattithiah nga nasa right side, gasa sa Dios. Na ay tao nga gasa sa Dios para nato. Nga ang mga gift nga kang ni Lord atong mabaw-an ang natawan nagmadawat ang nataw. Gift of salvation, pinagyan ng taong gigamit nga makadawat ang kaluwasan. Gift of healing, gift of encouragement, they are representing like that. And then schema, report, rumor. So gift of Yahweh, kinanglan nga atong i-report, atong isulti, dili lang i-rumor. Hello, dili lang rumor, but i-report gid siya ang gift ni Yahweh nga mauna siya ang mga gift ni Yahweh and we need to receive. Hindi siya, December na rin. Na di mag-uul, wala, dyan ko'y gift karong December pa. Dyan nakadong-dong na ako. Mangluod na yun. Kung nagpa-apikto man ta, ang atong kinabuhi, gasa na nas Ginoo. Hello? Kanang nakaginawa pa ka, gasa na na. Naka-open close pa kasi umatagasa ka na. Kanang nakagaon ng gasa. Nagkatagasa everyday by the Lord. Don't be discouraged and affected by the world's feeling nga, kinanglan, di mo dawat ikagasa karon. Kung di ka gasa, mag-uujud ka, di ka na pwede mag-apekto ta. Do not be conformed to this world. Ang feeling sa world nga, giving itong December. In the sight of the Lord, it's not December, it's giving of gifts. It's all day, all months, giving of gifts by God's power and glory. Hello? Anaya, Yahweh has answered. Ang Diyos nagtubag. Hello? Hugamit siya tao nga, ang tubag niya, pinaagian ng tawanan. Hello? Uriah, Yahweh is light. Ang Diyos mo ay kahayag. Nadadanag sa atong ngit-ngit na ugma. Nga matod pa, wala na kay paglaom, wala na kay pagsalig. Negative tanan. Mugamit ang Ginoong tao. Hello? As his right, sa to, yung right hand. Diba sa right hand na ay mga fingers. Representing people whom He will use. Just to help the people whom God wants to help. Hilkiah means Yahweh is my portion. Ang Dios mo ay akong bahin. So, wala, dilita dihado, na itay bahin. Wala, gibahinan ta ni Lord. Ang hangin para sa tanan. Ang adlaw para sa tanan. Ang bulan o biton para sa tanan. Inga na si Lord nagbahin og gasa adlaw gabi. Na gasa gihatag nato. Hello? Maaseiah, work of Yahweh. Muna ang trabaho sa Dios. Naasa gitrabaho sa itong kinabuhi. Naasa gitrabaho o naasa gipatrabaho para na ay abot. Hello? Muna nga, pag mata na to mo trabaho, pag mata di kay pag mata na to cellphone. Bisa matulog, hantod makatulog na natay cellphone. Kay tuara gid sa cellphone ang atong atubangon. Suguon ta di nagakasugo, kay tuara gid sa cellphone. Pa eskwela, cellphone lang gyapon. Kung sa simba, cellphone ingon sa Ginoo. Agoy, ako ginampunon gid nang imong kuan, imong kanang sana imong kinabuhi og ini patigamunta jud ka. Nganuman ulos na ka cellphone. Hallelujah. So let's proceed. 6 kabuk sa iyang right hand. Right side, by the way, na Ezra. Sa left side is 7. So 6 plus 7, 13 na sila. So sa left side ni Ezra,
nga mo'y katabang ni Esdras, si Esdras may tigbasa sa pulong sa Ginoo, siya man ang murag siya speaker, siya ang speaker, siya ang pastor sa ato nga time karon. Pidaya means Yahweh redeems, ang Dios ni lukat. Gilukat ta sa balatian, gilukat ta sa problema, gilukat ta sa discouragement, gilukat ta tanan, gikan sa kamot sa gaway. And Michael means who is like God, kinsay sama sa Dios. Malkijah means Yahweh is king. Kinsay sama sa Dios, ang Dios daw hari. Ang Dios matod ba? Hashem means opulent. Opulent means luxurious or rich or wealthy. Ambungan or dato or anang sana kining wealthy. Opponent means luxurious, rich, kining basta ka ng dato, wala sana ka ng madagayaon. Hasbadana, thoughtful judge, who is like Yahweh, who is like God, He is king, He is luxurious wealth, He is God of prosperity, and He is a thoughtful judge, maghihuna-hunaon nga maghuhukom. And then, who is like God? Our God remembers. Ang Diyos makadumdum. Ang Diyos makadumdum. Makadumdum siya sa tanan. Wala siya malimtan. Kitaray makalimot. Yahweh remembers. Sigaraya means Yahweh remembers. And Mishulam means recompense, rewarded. Siya ang mubalos. Matud pa, mubalos siya sa mga kontra nga nagkuan sa ato. O pagbalos niya sa mga kontra nato, matud pa, because vengeance is mine, ang pagpanimalos ako mo recompense siya sa atong mga kaaway. And then, kung i-recompense atong kaaway, rewarded na ta. Hallelujah by the Lord. Nakadawat na og gasa, ganti gikan si Ginoo. So let's proceed to the next one. So nga na. So names, meaning and message. If we just read the names of people and places mentioned in the story, we thought that they are nonsense, but God wants us to find out behind the names because God has a message to tell us. Kung basahan natin ang ngalan, di kita ganahan, sa pa yung mga ngalan na, di ba mga anak ka may ngalan ata. Pero dito dyan ako, it's Benny Hinn who taught me this kind of wisdom. Buntag to siya, manawlaba. Ako nang isulti. Nagpa-TV si Pastor Materi. Wala, agad siya po nagtanaw. Ipa-TV ra niya, yung mga bata, wala na po nagtanaw. Kaya siyempre, sabi ganahan sa man, pag unog labanik tanaw ko din, modern to siya. Part of the anointing, part of the level of anointing as servants of God. If you come up into the digging, knowing the meanings of names and places and so on and so forth, that's another level of anointing. Ug hangtod na human gidto ang iyang video gihuman din ako. Ug ako mura ko nakaligo sa spring, nakaligo sa falls. Grabe ka refresh. Ug di ko na ko balitan. That's the beginning of my engagement in finding the names of the meaning, and I enjoyed a lot because kung atong ko ng mga murag wala di pulos tong mga ngalana, pero kung atong sabton ng ilang mga meaning na ade mensahe nga makalipay makadasig nga naadi ay maayo sa ilang mga ngalan bisag ang ilang ngalan dili familiar, but the message is so good for us. Hallelujah. So let's proceed to the next one. So the people showed respect. Elsa stood on the platform in full view of all the people. Di parog si Esdras dito good sa platform or sa stage. Ang makita ganyan tanang tao when they saw him open the book. Pagkakita sa mga tao nga gisugdan nag-abri ni Ezra ang book, they all rose to their feet, nitindog silang tanan. Means they showed reverence to the word of God. Pagsugod ni Ezra og abri sa libro, silang tanan nanindog. What does it means? Showing respect or reverence. Sumulahan to mutahod sa pulong sa Ginoo. Ang pagtahod sa pulong sa Ginoo, samang nagtahod tas Ginoo. Because that word is coming from the Lord. Amen. So nga kung naay pagwali unya, nagtabiay, nagadto sa cellphone, wala ta nagrespeto sa Ginoo, munang dili ka makakitag resulta sa kabag-uhan, sa kayuhan kay luan anang mga tawhana. Amen. Sa dang nagwali si Jesus sa balay ni Maria, Martha ni Mary, ang naminaw lang. Kisa naminaw na Jesus? Si Mary ra. O moto nga, tadang account ni Mary.
Si Mary, isa siya sa nag-anoint sa tiil ni Jesus before si Jesus na matay. Di-pour out niya ang iyang best as a sign of worship. Because as we value the Word of God, as we value God and His Word, it will bring us good effect, good result, and good kind of thoughts and feelings and actions. Maayo ang dagan ana resulta na atong pagbati atong una-una atong binuhatan atong sinultian atong mga pagpamalandong nindot ang dagan. Hello. So they showed respect to the Word of God. Silang tanan ni tindog. Let's proceed. So in the water gate, inside the water gate, they worshiped the Lord. Nagsimba sa Ginoo. Then Ezra praised the Lord. Kuan ni Ezra pagtindog dito, iyang kuan na pulong sa Ginoo. Then Ezra praised the Lord. Gidayeg ng Ginoo, the great God, ang dako nga Dios. And all the people chanted, Amen, Amen. Wala na naingon sa isa nga mo, Amen. Ang mga tao na, siya, gidayeg ni Ezra ang Lord. O maingon, ang great God, matod pa. O maingon mga tao, Amen, Amen. So our response must be needed. Di na kayo maghilom-hilom ta. Because ito, we have the freedom to express our thanksgiving, our gratitude, our everything to the Lord. We are not forbidden by the Lord to just hold our feelings. I-express ni Lord. Ito, gi-express sa immoral woman ang iyang gibati, iyang gusto, o gidayeg siya sa Ginoo. Kung magtago-tago ta, dili maayo. Hello? Dili maayo. So, basta ito nagtago-tago. Diba, isa na ito, atong message gi-post na ko about hidden. Mugawas naman sa kumain, balik-balik ko na, post with na siya. It's not message during Sunday. So, nga na. So, and then sa to, Amen, Amen. As they lifted their hands, ang ilang bakba nag-respond sa pagdayeg ni Ezra. Isa, Amen, Amen. Silang tanan, patig sa baa. Unya, dili lang ang ilang bakba nag-respond. But their hands were lifted high. Gibayaw ilang kamot as a sign that they really are touched by the Lord. They wanted to be touched by the Lord. They are surrendering themselves before the Lord. They wanted to be filled by the Lord. Diba? Na-remember ko. Diba ang bata nga gusto magpakugos, gusto tandugon, ang kamot, So, ingan ako magbabayo. It means we want to be paid attention. And we want God's attention. Amen. Diba ang bata nga gusto magpakugos, gusto magpakugos. If we are lifting our hands, it means we want God. We need God. Amen. Hello. That is why sa Book of Revelation, when John saw the people worshiping the Lord, they all lifted up their hands and they all bowed together. That's a sign that we really need God. That's a sign that we honor God, that we worship God in the deepest level of worship. Hello! Not just in the shallow of worship. Hallelujah. Then they bowed down and worshiped the Lord with their faces to the ground. Bidila lang. Sa to, ang ilang kamot, gibayaw. Ingon sila, Amen, Amen, Amen. And then, hapa sila sa yuta. That's the sign that they bowed down. They humbled down. They show reverence unto the Lord. Why? Because God is worthy to be worshipped. God is worthy to be honored, to be reverenced. Because He's the King of Kings and the Lord of Lords. And we're just nothing before Him. We are just so little. And as we do that, we are becoming great in the sight of the Lord. Because when we worship the Lord, we are getting greater, stronger, and empowered. Hello? So, na, inside the water gate, matud pa, na ay nahitabo nga diin, matud pa, nindot ka ay nga panghitabo. O tanaw na itong nga gingon nga water gate. What is behind that water gate as we go along this story? So, they bow down and worship the Lord. So, muna nga, if somebody will do that during the worship service, ayaw og imak, ayaw pagpabother, because he is just pouring something for the Lord. Masagday siya. Muhilak man siya, muwapa man siya, masagday siya. Because individual ta nga gaduol sa presensya sa Lord. Hello? Mura siya grazing. Hello? Nga, kinsay makaabot.
nga diin nagpadaog. Hallelujah. Let's proceed to the next one. So the Levites, remember that Levi means joined. Past tense siya. Joined, nakikiusa. Help the people to understand the law. Sa Israel mo ito nagbasa ganina, help. O isa siya katabang, dakong tabang sa spiritual needs sa mga katawan sa Israel. So to the Levites, joined. Levites meet join and then help the people to understand the law. Sanay, what the scripture? Let's see the verse 7. Also Joshua, Bani or Bani, Shiribaya, Jamin, Akub, Shabitai, Hodaya, Maaziah, Kilita, Azariah, Juzabad, Hanan, Pilaiah, the Levites, mga Levites, help the people to understand the law while the people remain in their places. So ito, mga ngalana, nagkapinado ni mga ngalana. Samo pa ni mga ngalana, uy, karoon pa man ako nabasa. So nga na to, kung wala pa ta kabaloon sa message, sana. So, sa to, ganina lahi itong mga nasa right side, the left side, kinipod mga Levites na pod siya mga Levita, matod pa, o sa atong term karon mo ning mga alagad si Ginoo, mga nagtabang para nga ang tao makasabot gid sa bala, makasabot sa pulong sino, while the people remain in their places. Let's proceed to the next one to see the meaning of the names. There are 13 man siguro ni sila. So, names, meaning, and message. Levites mean join. So, nag-join sila, naghiusa sila, yes, mean Yahweh is salvation. Ang Diyos kaluwasan. Belt. So, sa pasabot, anak, kung kita nakadawat og kaluwasan, naligo na ta, kaya daw gitanong na tada sa Ginoo sa gingarian sa Dios nga mangluluwas. Yahweh is belt. Bani means, or Bani means, belt. Ligon. Shiribaya means Yahweh has sent burning heat. Ang Diyos nagpadala o nagdilaab nga kalayo. So, nga naay tao nga muragid siya, nagkalayo. Nagkalayo, gid mo ang pumuday mo simpa, and we could not able to hold him because that's him and that's her. Amen. Yahweh sent burning heat, grabe gid siya kamainiton. Jamin means the right hand. Siya ang matod pa kining tuong kamot. Let's proceed to the next one. And 5. Ako means cunning, skill in achieving ends by deceit. Kuan gid siya, malamon siya, maigi kay mangitag pa maagi. So, mangitag ang Ginoo pa maagi pud nga kita matabangan. Shabbatai means Sabbath born. Unsa man ang Sabbath born? Natao gid ka diya sa adlaw ta sisimba. It means wala jud kay absent Sabbath board. Ana di ka na tao. Di jud ka mawagtang, di jud ka natawo jud ka nga hinimbahon. Hello. Praise God. Nga di gid pwede. Hodaya means splendor of Yahweh. Ang kaanyag, the beauty of Yahweh, Hodaya. Naagi makita niyo ang glory niya, glory sa Ginoo. Hello. And maasep, work of God, o trabaho na sa Ginoo, buhat na sa Ginoo. Kiliwa means dwarf. Ang mga buhat si Ginoo daw gagmay rapid ako na siya impact para sa uban, pero sa uban po dagko na kaysa niyan. Hallelujah. Kilita means dwarf. Gagmay or diwindi. Gagmay, little. Dwarf is little. Dwarf ng mga tanong. Let's proceed to the next names. Azariah means Yahweh has helped. Ang Diyos nagtabang. So kinit silang tanan nagtinabangay magpasabot sa mga katawan nga masabtan nilang pulong sa Ginoo. So muna nga kung unsay gipatrabaho ni Lord sa atong trabahoon, ato nang nagampanan o di na ta accountable ana. O ato nang buhaton regularly dili lang sa atong gusto. Amen. Jusabad means Yahweh has bestowed. Ang Diyos nagpadayag, wala na gitago ang tanan. Hanan means merciful, siya maluluyan. And Pilaya means Yahweh is wonderful, kahibulungan. So all these names have meanings and they have message. Hallelujah. Nga ingana sila nagtabang sa mga katawan, nga kahibulungan ang Diyos nga nagatudo, naghatag anak nga kahibalo para kita masayod o kita mabag-o sa atubangan sa Ginoo. Let's proceed to the next slide. So they read from the book. Kisa man yung day, katong mga Levites, ganina, they join together para masabtan pulong sa Ginoo. Nagtinabangay sila, kadumdum ko, kanang, sa dihang, mga atotag, mga dapit, nga dihin, mga beginners. Madala tag Bible. Unya, siyempre,
aron makabalo sila nga mo na naagi na sa Bible, iabrihan gid nato kung nakadala tagtag sa taksa ka Bible, tagaan sila. Na dili man sila kabalog abre ug asa na pangitaon. So unsa may buhaton, kitang tanan nga nakabalo, tabangan nato sila nga maabring asa to dapita aron mabasahan nga na ana kay kung di na mabasa nila may sa ato tumo ra man. Pero sila yung makabasa, grabe na nag-effect. Oh, so dili pwede nga uban-uban na tas buluto niya. Mura bitaw taog, mura artista magpakita ito matagi trabaho. Hello. Lain kay na immature kay na mura tag artista nga pakita lang ito matagi trabaho. Nag-ubanta kay mo apil tas buluhaton. Amen. Hello. Naabanta ka pa tas buton o nitabang ta ni suporta financially or kita mismo nitabang giya unsa gibutan sa Espiritu Santo sa atong kasing-kasing mo'y buhata kay mo unay gusto sa Ginoo aron naa tay achievement dali mahuman ang trabaho. Inside the Watergate na ay nahitabo na mga activities because ang katuyuan ni Lord nga walay masayang nga panahon naatay achievements, naatay nahimo ug naatay pagahimuon. Sumatod pa ni they read the book. They read from the book, from the law of God, gikan sa balaod sa Ginoo. Clearly, karon jud, and they gave them the sense, gitagaan nila og tagaan nila pagtagan, so that the people understood the reading. Aron namang mga tao makasabot sa ilang gipambasa. Muna, kapaliki kung mag-adto ka sa sana ka na mag-adto sa mission or Bible study, nga daghan sila. Kung kisay kung kauban, namo lagi na. Kung ako ra isa basta kung ako ra isa nga daghan kay sila, dugay intahan ko mahuman kay libuton man ako na sila ana-ana. Pag human ako libot ana pa ko mo ni siya mo na makabasa sila. Kay textbook ba yato? Libuton ako nga naman. Mo ni gitrabaho sa mga Levites. Nga nagpasabot, nag-explain nga mo na siya. Hello? So that is why sa to, diya sa Bluetooth sige na ay mga trabahoon. Sa itong gipost, sa usa ka paso nga akong gi-repost, the church today is more on fashion than passion. Passion na lang, makito sa nina, oh, pabugi sa nina, walay gugma sa pag-alagad, gugma sa pagserbisyo, gugma sa pagtagad sa mga kalag. Wala siya problema. So kung ingana ata, where is the Spirit of the Lord? Where is our maturity? If there, that is the manifestation that we are showing to the people when we are in the body of Christ, when we are in the crowd. Amen. Di na tamago na, alain ito sa simbahan, alain man na sila. Sa to, the power of the Spirit of the Lord has no boundary. Has no boundary. Because love has no boundary. Wala ko nga, ay, dili man ko mamin yung taga-US, oy kay, US na ko to kalayo. Pobre naman ko, taga-bukid man ko. Love has no boundary. And the presence of God has no boundary too. Amen. That is why, if you are putting boundary, that's yours, but in the sight of God, no, that's not. Hallelujah. Kami rin kay, professional namin, tira namin, ang mga senior citizen, mga dato, katong mga pagdidiktura. Listen kay kung nga nataog kinaiya. The Spirit of the Lord is not in us. If that's our feeling, that's our thoughts, that's our statements. Hello, so the people God understood, but because of the help of the Levites, they joined together to let these people understand. Because what's the purpose of hearing the word of God without understanding it? Ano sa may pulos nga na mina o tamro kasabot? Muna pag-test na nangko. Test item number 1, wag na ika-answer. Pag-apos sa number 5, ni samot. O tayo na question. Sorry, ma'am. Ano mo, ali mo gikopyahan po, Drew. Ibagsak. Let's proceed to the next slide. So inside the Watergate, the people were weeping as they listened the words of the law. Ang mga tao perting tiyabaw nila samtang naminaw sa pulong sa. Let's proceed to the scripture on that. In verse 8. Then Nehemiah the governor, Nehemiah governor man siya. Pero gibiyaan niya pagka-governor, kaya ato siya kay para i-reveal ang wall, matubas sa pulong sino. And then Nehemiah means Yahweh has comforted. Yahweh has comforted. Ang Diyos nag-comfort. Ezra helped. So Yahweh has comforted. And then nakinang siya tapang si Ezra, the priest and scribe. And the Levites who were interpreting the people said to them, silang tanan na tinabangay, si Nehemiah, si Ezra, mga Levites, kaya mga tanong hilak man.
So nagsabang sila, ingon sila, don't mourn or weep on such a day as this. Ayaw maghilak, ayaw magtsabakan. Nanghilak sila, gipangpandong sa Ginoo. Nanghilak sila, pwede kaya nga naman, nakasabot sila, naghilak sila. Kaya nga naman, ingana sila nakasabot sa pulong Ginoo. I do not know if you experience this. Nga, samtang ikaw namati sa pulong Ginoo or nagbasa sa pulong Ginoo, nakahilak ka. Ingani ang nahitabo. Silang tanan naghilak. Nga naman, because there is power in the Word of God. As we understand it, we cannot hold our tears. And as long as our tears will fall down, there is cleansing, there is purification, there is strengthening, there is empowerment, and you will be transformed into the likeness of God, into the purpose of God, that you become a new person, because that's the power of the Word of God. Hallelujah. Many times I experienced that. Even during my time sa young people pa ko. Paghilak ko nga, maminaw sa wali sa pastor. So napay message ko nilus at the back of my mind. The Spirit of God is telling me that this one. So iyan na siya. Dito na ko na-call. Dito na ko na-receive ang call ni Lord. Dito iya kong gamiton. Domingo to siya. Nagwali. Waling pastor. Nakasabot ko siyang wali. At the back of my mind, the Spirit of the Lord says, I will use you. English speaking si Lord. Mura gilubag ako kasing asay. Hila ko ko nga, yes Lord, just use me. As long as I live, just use me. Wala ko nang right pag pastor ko nga. Nakita lang ko in small ways lang. Kaya nang magamit ko. Naramaway ko nag-desire na. Mahiwa kong worship leader, mahiwa pa. Wala, dyan ako nag-desire na. Wala, dyan ko'y pangarapan na. Pero itong mga visions na ko, mga dreams na ko, muna din na siya. Nga naman, kung kita na ay kasibot nga diin mo, maminaw pag ay sino, makagamot pag ayo, ipagamot ka sa Ginoo, aron na apoy mabunga ni mong gamot po sa pangalagad sa Ginoo. Hello? So sa to, don't more, ayaw mo hilak. Kaya this day, matod pa, for today is a sacred day, or other person, today is a holy day before the Lord your God. For the people had all been weeping as they listened to the words of the Lord. Kaya mga tao silang tanan, nanghilak sila sa pulong sa Ginoo nga ilang na, they were touched by the word of God, because there is power of the God. If there is no power of the God, they will not listen, they will not weep. The word of God is powerful, sharper than any two-edged sword. Powerful, it can touch, it can convict people, and it will bring transformation to the people who listen, who accepted the word of God. Namati sila, matod pa sa rin nakasabot sila, naghilaka sila. Hallelujah. Because ito inside the water gate, the people are weeping. Dito sila sa sulod sa dangaan sa tubig. Ang katong ilang paghilak, the spiritual water that flows from the throne of God. Hello? Silang tanan ng hilak, nagpatubod ang Ginoo tubig atong napita inside the water wall, the water gate. The water coming from the presence of the Lord, their tears watered that place, and that place was shaken by the presence of the Lord. Because when God moves, when there's hunger, God will feed. Kung na'y kagutom, na'y gigutom, iyang pakanon. Kung na'y giuhaw, iyang patagbawon. And God is waiting for everybody to do that. Because God is always ready to do His part. Amen. Hello? And the problem is, kung sige tagutomon sa pagkaon, bisag asa ta naabot ng mga karindiri, mga fast food, wala tagigutom sa Ginoo, and that's very questionable. Hello? Makikita mo bayad sa mga pagkaon nitong mahalon. Din sa Ginoo dayon. Gusto tag libre-libre. Sa birthday, kay libre. Thanksgiving, kay libre. Hello? Kadumtum siya ko ng festa sa una. Takan siya bang mista nga, libre di ka. Hello? Abot ato, bisik asad, bisik walay pliti, adto siya banak na yan, kaya siya tayo mamugong. Kaya para lang gid makakaon. Hello? So, tala balay. Ingon na ito mo ba? Tapos, busog naman ko, sir, ma'am, nabis naman lagi. Kanya na lang akong supot. Ikubag sutli. Hello? So, daghan lagi pagkaon na. So, dyan ang ikubag kay kinangnan ko na ipahurot ko ng handa sa pista. Hallelujah. Ang atong pista kada tuig po, muna atong Thanksgiving. Amen. Kung salamat sa Ginoo, salamat sa mga cooperation, mga contribution, participation, kabalo si Lord. Hallelujah. Sa diyang gipugas na nato, ang Dios na mo patubo o mo pabunga ato.
Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Wala si Lord nagpiyong. Wala si Lord lingaw-lingaw. Nakita niya tanan natong effort, nakita niya tanan natong mga binhi. Hallelujah. Let's proceed to the next one. So they were weeping because they were touched by the power of the message of God as read by Ezra helped and explained by the Levites. Si Ezra tigbasa ang tig-explain sa matag usa. Kaya sabi, unsay pasabot ato? Unsay pasabot ato? Ang tig-explain mga Levites, mga Levita. So they cooperated one another. Kaya murag si Ezra, murag kini. Ang mga Levites, murag mga fingers na nagtabang para na ay achievement, na ay trabaho, na ay resulta. Amen. So magtinabangay. Dili kay mag-isig lang ta tinuluray. Hello, magtinabangay. Dili ka mag-isig tinuluray. Siya lang. Nakapoy pa kayo sana. Hallelujah. Adamdong ko sa itong Thanksgiving, natawag ko kasi mo asis, atong pag-atag o gift, ipangkapoy nagtindog o sa uban nga simbahan. 7 days ang ilang feast of the Lord. Grabe kayo sila ka-energized. Padayon sila. Ato, ikaduha pa itong Domingo, ang uban ikapuyan na. Pag-Lunes ato, ika-third, perting po na ganang pagkao, at sana pag mga sanitin na mga gamit. Tamas mo gabi hinipos ato mga gamit kay ipangkuan pa. Because work must be done completely. Hello? So, ingana. So, they were weeping because they were touched by the power of the message of God. As read by Israel and explained by the Levites. Let's proceed to the next one. Pitatamuhuman. So, they were inside the water gate. Sulod sila sa water gate. As they were weeping, samtang sila nagtiyabaw, naghilaka. Matod pa si kumughilak na aman dyan luha. The Spirit of the Lord moved and touched their hearts and minds like water flowing into their eyes, unstoppably, cleansing them innerly and healing them all. Samtang sila naghilak, sige naghilak. Ang tubig, matod pa sa water gate. The water flowing, matod pa sa ilang mga mata. Dili na mapugnan, matod pa. Ganun man, samtang ang luwa nila nagaagas, there is cleansing and there is healing. Muna pagka next verse, grabe ka tsada kasi na nag-reveal ni Lord. Sa to, water flowing from their eyes unstoppably, walang ginahunog, cleansing them innerly and healing them all. O kung sa resulta in next verse, matad pa sa pulong sa Ginoo. Roman numeral number 8, inside the water gate, they all eat the fat and drink the sweet wine, and share those who have nothing. Tanaw na itong scripture. Silang tanan nagkaon og fat. So unsa to? Then he said, ingon si Nehemiah. He said to them, go on your way, eat the fat and drink the sweet wine. Unsa pasabot ana? Unsa gi-reveal ni Lord? Wala na problema sa diabetes. Wala na problema sa hypertension. Nga naman, sa diha nga nang gawas na ang ilang mga luha, ang ilang mga singos sa presensya sa nahihiling. Wala na problema sa sugar. Wala na problema sa dugo. Nga naman, there is cleansing if there is weeping. Amen. There is cleansing if there is weeping. Naipaghinlo kung naipaghila. Nga naman, i-wash out ni Lord ang mga unclean spirits sa atong kato. Ang mga sakit. Sa to, muna nga, wala na ingon ang Biblia. Okay, katong diabetic, dili mo inom og sweet. Dili mo, ang mga high blood, dili mo kaon sa tamko sa, eat the fat and drink the sweet wine and send portion to anyone who has nothing ready for this day is holy to do. So siya pasabot. Tanan sila manghaon. Di problema kung itong diabetes o high blood or sa padiha. Nga naman, kung naay pag-move sa Holy Spirit, naay pagluha sa atong mga mata, di ba naay cleansing, kung naay cleansing, naay healing. Hello? So kung nga na atong buhaton, nga na pa man magasto pa man tag makadaot sa atong kidneys. Hallelujah. Nga makaayo dili lang sa atong balatian, matud pa makaayo pa sa atong physical, makaayo pa sa atong spiritual. Mubabad lang tas Ginoo. Duo lang tas Ginoo nga magsimba kaniya sa espiritu kamatuoran. Ayaw undang ko dili ka niya matandog. Hallelujah. And many times I experienced that. I was so sick. I just worship the Lord. Hallelujah. So to, for this day, sa ayaw mo hila. Kaon mo. Sa tambok, eat the fat. Eat the fat and drink the sweet, send portion to those who are weak. The joy of the Lord is my strength.
Hello? So, ito ba? Katong nagbaluyahon, nagmusayaw na, hala, nawa na sakit nga naman. Kung naay whipping, naay cleansing, naay healing, naay energy. Hello? Praise the Lord. Di kasi kita pamantin na unso na sila. Mo-join ka na lang para makatikim ka rin. Amen! Di kasi gini ka pamantay. Ano na unsa na to sila? Ala, na unsa man to. Di naman na formal, di naman na normal. Sila tagpaghilabot. Tumuhog kinalagi mga born again. Mura lagi mga buha, buhilak, bukatawa. Hello? And that's read in the Bible. Hello? And do not be grieved. For the joy of the Lord is your strength. Ayog kaguol. Ay na maghiyak, hilak. Ayog tsapa. Ayog kaguol. Ha? Akay ang kalipay sinumoid yung kusog. Kalipay sinumoid yung kusog. Sa ato pa, mabaw na itong malipayan si Lord kay kusgan ta madasigon ta. Amen! Hallelujah! Praise the Lord. Let's proceed to the next one. When they were weeping, those with diabetes and hypertension were healed. Thus the scripture says, eat the fat and drink the sweet. All sickness and diseases were gone. When there is weeping, there is healing. Kasulay naman, kisa na kasulay anak. Samtang ikaw, naghilak, na ikaayuhan, na ikagawasan, na ikalipay. Muna gusto nilod nga imo na matagamtaman. And that's only once. You can do it many times because many times you want to be shocked by the presence of God. As we are shocked by the presence of God, the enemy will fear us. We are empowered. We are strengthened. We can fight the enemy. We can resist the enemy. We can be like that sent by God, burning heat. With burning heat. Hallelujah. So, nga na iksuon. Nga dili ta mga ganang observer. Naunso na sila, uy, guys, pailak-hilak, naunso naman ha. Nagtagbo naman ang luha o ganang sipon. Sige, tayo pamantay. Hello? Sometimes nga na, we are grieving the Spirit and we did not experience what the experience because we have hesitations. Because we have hesitation, we fail the visitation of the Holy Spirit. Amen. Because we have much hesitation, we fail the visitation of the Holy Spirit. And we anticipate a lot of things which grieve the Lord. Let's proceed to the next one na pa ba? And the Levites too quieted the people. Ang mga Levites sa hilong na mo, kapit na mag-isa ba, hilangan. Imagine silang tatanang hilak. Pila man to sila kabuok. Naglanog-lanog, Jud. Nagapuliki sila nagpahilom. Ay, hilom na mo. Magkalipay na kayong hilak. So nalipay sila, hilom na mo matawan. Anan sa? This day is sacred to the holy to the. So the people went away, eat and drink and feasted meal to share gifts of food. Naghatag sila, nag-share sila sa mga pagkaon and to celebrate with great joy because they had heard God's word and understood them. Nganong ingat tong effect? Nagdunggan nilang pulong sa Ginoo, nakasabot. Ang makasabot, dili na ukon-ukon. Mo flow na lang. Balag unsay kasulti sa uban, basta Ginoo nay kasulti maayo nimo. Let's proceed to the next one. Kapit na lang gamay lang na dyan. So they shared their blessings inside the water gate. They shared the presence of God and they shared their blessing as the Spirit of the Lord touched the hearts. Generosity manifests, not greediness. The Acts of Church did this too. Kung matouch sa Holy Spirit, ang paghahako mawa. Generosity manifests, not greediness. Di ba ang Acts? Sa Book of Acts, dahil nakunsaran sa Espiritu Santo, sukan nagkunsa sa Espiritu Santo, dito na sila nagtigom, wala na yung uli-ulis balay, nagsuking na lang sila, nagbabad na lang sila, hangtod din na sa ganag-uli, kay gusto na mamino sa puso, gusto mag-worship, gusto mag-praise, ingon sa, dili na tamanghaon, magdala kong dinatanan, magdala kong ginununan, magdala kong bipsik, magdala kong gusto, ana ang ilang gihimo, nga naman, gusto nila nga magpainit, mintas ang Espiritu Santo nagpainit nga naman, kung gusto nilod nga mainit as pagpangalagad, maluto tas pagpangalagad, arong dili hilaw ang atong kinatawanan, di hilaw ang atong sinutihan, dili hilaw ang atong winalihan, anay tanan, luto tanan, kay giluto na tas presensya sa Ginoo. Hallelujah. Lahi kay nang mag-istorya tag maayo, pero kasing-kasing lain. Hello? Amen. Napa ba? Napay doa, sige, tiwason na to. Ako uli-uli na lang God. Hallelujah. So conclusion, inside the water gate, flow the spiritual water. So Lord sa water gate, nagadagayday ang espirituhan ng tubig, which flows in the eyes of God's people, nga may gawas sa mga mata sa katawan, cleansing them, uniting them to worship the Lord. Naghinlo nila, naghiusa nila,
para pagsimba sino, dining in abundance, nagkaon sila sa abundansya and sharing their blessing. Naghatag, nagbahin sila sa ilang mga panalangin. It's a to eat, the joy of the Lord is my strength. Eat the fat, drink the sweet. Send portion to those who are weak. Give to those who have nothing. Let's proceed to the next one. Blessed is the one who desires to experience it. And blessed is the one who understands the message of God He has given us today. Bulahan ang nagtinguha o nga maka-experience ana. Bulahan ang nakasabot sa mensahe sa Ginoo ang ihatagan. Why? Magkain sa to, God has sent burning heat. Mag-ulit ta nga, nagkalayo sa kalay, sino kay nagkaulit kay, naulit ta, naigo, jukos min sa hindi, na jukos balik. nainit sa, naigo sa wali, nainit kay nakasabot sa wali, nga ang Diyos mo painit, aron maluto ta nga Kristuhan. Shall we all stand up? Oh, glory to God. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shall we raise our hands before the Lord atong ibayaw nga atong mga kamot si Ginoo. Hallelujah to sina. Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, the Levites joined together to worship the Lord. They lifted up their hands. They bowed their heads before the ground as they honored the Lord, as the Holy Spirit moved upon them and within them. Hallelujah. Oh, glory to God. Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah. Be healed. Hallelujah, hallelujah. Be touched by the presence of the Lord this blessed morning. Oh God, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to God. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you. We worship you this day. For you, let's worship the Lord. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you and we worship you this day. For you alone, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah. Oh, you're worthy to be worshipped, Lord. Hallelujah, hallelujah. For your healing, for your salvation, for your protection upon us, Lord. Bless and seal your words with your precious blood that you have given us, the God, this morning. Hallelujah. Let everyone be able to understand your message. Hallelujah. That the weeping, oh Lord God, the sharing, oh Lord God, the worshiping, oh Lord God, the praising, oh God, hallelujah. Well, your people will do, oh Lord God, hallelujah, so that there is a great, oh Lord God, hallelujah, hallelujah, change upon thy people, transforming your people into your likeness, oh Lord God, empowering everyone, oh God, to be stronger and bolder, oh God, hallelujah, hallelujah, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we pray, and everyone will say, amen. Big hand offering unto the Lord.